Himayin ko lang further yung question, kontento daw ang Malacanang sa results. Kami po, on our end, we are neither confirming nor denying na kontento kami sa results because that is immaterial. Hindi nga resulta yung aming pinag-uusapan dito. Inulit-ulit po namin walang kinalaman sa resulta o sa pagbabago ng resulta ang aming pakay. Last question para sa SMNI. May statement po ang Malacanang na sinasabi nila generally satisfied daw po sila sa naging resulta ng eleksyon. Madami din pong mga kandidato nila na hindi rin po nanalo. Meron po ba sa kanilang kumontak sa inyo para samahan kayo sa laban nyo na ito? Alam nyo, sige, ikaw na lang. Sa kanya, meron daw. Sa akin, honestly, may mga local candidates, no? Na tumawag sa akin, nagpaabot sa akin, pero local issues yun kasi sa kanila. Oo. But, yun din, may mga instances sa local issues na yung registered voters, mas marami yung nakaboto kesa sa mga registered voters. Yan yung mga issue niya na paano nangyayari yun na mas marami yung nakaboto kesa sa registered voters. Ang dami po niyan na mga nangyayaring ganyan, no? So, maraming lumalapit sa akin, pero ako po, ang concentration ko kasi national level yung sa senatorial elections, doon kay Pastor Apollo Sikibuloy at sa mga PDP laban. And admittedly, marami po sa kanila na maski nasa administration po ay gusto sana nilang malaman na anong nangyari. Bakit mas maraming mga, what you call this, locally, maraming botante kesa sa registered voters. No? And siguro, ang administrasyon ay magsasabi sila na kontento kami, wala naman talaga silang choice They have to assure the people that everything is okay even if it is not okay, no? Ang tendency nga natin kami mga kasama namin sa PDP laban, parang nilolower na lang nila yung mga demands nila, pero sa akin hindi tingnan nyo, very mabait si Attorney Raul Lambino. Gusto niya mag-concentrate na lang sa overvotes kasi parang gusto niya maging reasonably yung request niya na yun. Pero sa akin, mandato ito ng Commission on Elections In the first place, ang tagal na namin nag-request nitong manual counting. Ako mismo, personally ako mismo. And alam ko, pagka-check ko later nung nag-request ako sa PDP laban ng resolution, doon ko nalaman na meron na palang earlier petition, yung grupo nila General Romeo Pukis. Nag-file sila as early as I think December or February, no? Ng petition na manual counting section 31. So hindi nyo kami masabihan, ma-accuse na ang late na ninyo nag-request Hindi, ang tagal na namin itong at saka paano mahirap ito i-implement? Hindi po. Kasi amendatory resolution lang ang i-pass ni Chairman George Garcia. I-amend lang niya yung resolution. Tapos, yung mga teacher, kailangan pa ba natin sila turuan kung paano magbilang bago nila i-transmit? Hindi naman Tapos, kailangan ba ito ng gastos? Magbilang ka lang, additional money ba ito? Sa tingin ko wala kung gusto nyo yung tally board, doon na lang sa blackboard ng mga classrooms, ng eskwela. Okay, oo. Basta makita lang na nakikita ng mga watchers kung yung binoto ba talaga ng tao ay nabilang ba talaga. Kaya para meron kaming clear data per precinct. Clear data per precinct. Para yung mga abogado, pagpunta dun sa canvassing, meron silang clear basis na marshal na lang niya yung results per precinct. At alam na niya talaga, may clear basis siya doon sa canvassing kung ano talaga ang tunay na resulta per candidate. So, of course, the administration will say na kontento sila. Of course, they will say that. But sa amin, may depekto talaga. At ang taong bayan, alam nila yan. Ang daming mga OFWs nagreklamo sa amin.
tingnan nyo yung turnout ng OFW votes. Ang baba. Why? Because they do not trust the system. Okay. Tingnan nyo rin yung mga turnout sa Mindanao. Ang baba. Oo. So, kailangan may gawain yung Commission on Elections para ma-restore yung credibility nito, ma-restore yung trust ng tao sa ating electoral process. Para sa 2028, hindi na sana masyado maraming reklamo na tulad na ganito na biruin mo, ang dami sanang reklamo, si Attorney Raul Lambino, ililimit na lang niya sa overvotes. Ako, ang gusto ko, in behalf of Pastor Apollo Sigibuloy, ayusin natin ang Pilipinas. Kung anong depekto, ayusin natin. Kasi hindi na ito dapat mangyayari sa 2028. Kung mangyayari ito sa 2028, baka magkagulo. Kaya iwasan natin ang gulo, i-fix natin, ayusin natin ngayon pa lang. Kaya nga sabi niya, gawain natin ito. At kung mag-increase man yung boto namin kay Pastor, hindi siya uupo. Ang gusto lang niya, makita kung ano talaga ang katotohanan. Yan po ang nasa puso ni Pastor Apollo Sigibuloy. Alam niyo po, himayin ko lang further yung question, kontento daw ang Malacanang sa results. Kami po, on our end, we are neither confirming nor denying na kontento kami sa results because that is immaterial. Hindi nga resulta yung aming pinag-uusapan dito. Inulit-ulit po namin, walang kinalaman sa resulta o sa pagbabago ng resulta ang aming pakay. Ang amin po, legal question. Nasunod ba ang mandato ng Section 31 ng 9369? Hindi naman. Oh, Attorney JB. Go ahead, Attorney JB. Sana po sa mga opisyal na magdidesisyon, sana po talagang desisyon na klaro para may katapusan ito at hindi po yung sagot na moot and academic. Yan po ang personal kong panawagan bilang isang officer of the court. It should answer, any decision should answer the legal issue at hand. Dapat ba susundin ang Section 31 ng Republic Act 9369? Dapat ba talagang manual vote? No? At hindi bibigyan ng authority yung COMELEC to make its own rule na in contravention to the directive of the law regarding dito. So, ako po'y nagdadasal na sana yung magiging desisyon dito ng mga opisinang concerned ay hindi po moot and academic. Salamat po. Thank you, Attorney JB. Any more questions? Si Doc Marta ba may... did he raise his hand? I'm okay na po, Attorney G. Ma-mention na po. Okay. Thank you.